Mukhang nangangamoy na magkakaroon na naman ng kudeta sa Senado o yung pagpapalit ng Senate President. Ito nga ay lumabas sa isang news. Basahin po natin. Mas importante sa inyo ang 2028. Senator Alan Peter Cayetano challenged the Senate minority for allegedly focusing on politics than the Senate shooting that happened in the evening of May 13, 2026. Mas importante sa inyo ang 2028. Mas importante sa inyo ang Senate presidency kaysa buhay ng mga kasamahan ninyo. Cayetano said in his Facebook live stream today, May 15, 2026. Cayetano challenged that the change in Senate presidency will take place on Monday, May 18, 2026. As of publishing, the Senate minority has yet to react to Cayetano's statements. Ito po ang lumabas na news. Yan po ay galing mismo sa pahayag ni kasalukuyang Senate President Alan Peter Cayetano. So pag nagkaganon, maaring makita na naman natin muli itong si Senador Bato. Maaring lumitaw na naman ito kung magkakaroon ng botohan dito nga sa Senado. Kasi kailangan ng boto niya dito dahil sila ngayon ang majority ng Senado. Pag hindi siya lumitaw, baka makuha na ulit ito ng minority. Matatandaan natin na nung nakaraan ay lumitaw itong si Senador Bato para nga bumoto dito sa nangyaring pang-agaw ng liderato dito sa Senado. Ano kaya sa palagay ninyo mga kaseryoso? Kung sakaling magkaroon uli ng botohan, lilitaw uli kaya itong si Senador Bato? Nako, mahirap yan. Baka magkagulo na naman sa Senado. Baka magpaputok na naman ng warning shot ang mga USAA o yung mga nasa Office of Sergeant at Arms. Panoorin po natin yung naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and told me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titignan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So, I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin,
kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Let's go back to the main issue. The integrity of the Senate. The President used to be a senator, he understands this. That's why he went on national TV. I believe that's why he called. Because he wants to make sure we know in the Senate that he will not allow that. Pasensya na po sa mga kaibigan, mga kakampi sa DDS. I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that when I am told as Senate President and when the President speaks, he is speaking truth. Ang problema is he being told the truth. Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028 and they have their own agenda for the Senate presidency? Lastly, I may leave anytime. They can remove me. I can even be gone as senator. I mean, I've reached the pinnacle, I think, of my career. No, from councilor to vice mayor, congressman, speaker of the House, Secretary of Foreign Affairs, and now Senate President. Ano pang hihingin ko sa mundong ito? Ano pang ipagdadasal ko sa Panginoon? Siguro po, dito sa local, kasi mahal ko po ang aming bayan ng Taguig at Pateros, 'di ba? But so far as national, wala na po akong hanapin. Tahimik po buhay ko. Tahimik po buhay ng ate ko. We're minding our own business. But when 12 senators came to me and said, we have to make sure that everything is done by the Constitution. Simple ang sinabi ko, will we have a fair and independent impeachment process? They said yes. Are we all willing to sacrifice? Yes. Are we going to be confrontational every move? Hindi. Pero bakit po ganito ang inaabot namin? So again po, hindi po kami magulo. Ginugulo po kami. So again, Honorable Ombudsman, please consider, remember po, in an investigation, it's not only the result, it's the process. So there will be no independent investigation while the NBI officials hindi lang po yung director, yung pong head ng transnational crimes, kasi yung po ang tinuturo ng kanilang confidential agent. Hanggang hindi po sila sinususpend, tapos ang sinususpend po ng sa Senate. So mga kababayan, asahan niyo po sa Lunes, ang focus, ang atensyon, bagaman napaka-emotional tong mga nangyayari at bagaman existence na ng integrity na ng Senate to, alang-alang po sa ating mahal na bayan, alang-alang sa konstitusyon, we will focus na makonvene yung court. Kung may gugulo po niyan, hindi po kami. By the way po, pag convene namin as a court, pag-issue po ng summons, hindi pa ho magsa-start ang trial kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment. I ask our young people now, yes, there are, dati kasi pagka nag-issue ng statement lahat ng deans, ako mismo bilang idealistic na law student, kahit tatay ko mismo na idol ko nagsabi bilang batas, naswisway din po ako. Pero tignan nyo po yung katotohanan versus po sa propaganda. Sabi ng mga deans, ang palitan daw ay para makontrol po ang impeachment at para po ma-dismiss. I'm paraphrasing, di ba? Or whatever you call it, whatever word you use it. Hindi po. In fact, mas mabilis pa ho kaming kumilos. Kasi pwede pong Thursday na namin check-in, lahat ng annexes, etc. Kasi nagkagulo sa Senate ng Wednesday night. But hindi po. I think the very professional Senate Secretariat, despite yung buong gulo, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po yun. So again po, you want an independent investigation, go ahead po. Pero delikado po kung ano magiging katotohanan because ang katotohanan po, ang Senado ang ginugulo. We will keep you updated. Again, we have all the facts. Sa mga matitinik na reporters na may mga tanong na pointed, I'm talking about outside the Senate kasi inside the Senate nakapagtanong naman sila. We're ready to answer all of the questions. We just wanted everyone, to not have a national trauma about a news that inaatake ang
ang Senado ng NBI. But now that it's out, that it is the NBI, prove to us that that was a rogue decision. Prove to us po na misfire po yun at hindi po yun ang talagang tangka, di ba? Again, I will give everyone the benefit of the doubt. Pero dun po sa mga nagsasabing drama, etc., ito lang po sasabihin ko sa inyo. I hope your family is never put in that position. Because I was there. I was there and I wanted to go out and I wanted to face them. Di ba? And I saw the reaction of everyone and I watching the video, sobrang tapang po. Hats off. I really respect po yung Senate media. Hindi kayo nagtago, hindi kayo